Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Blanche, 23 years old ngayon at dito ako nakatira sa Muntinlupa City. Ngayon pa lamang ay aaminin ko na sa inyo na meron akong psychic abilities at third eye. Yes, bata pa lamang ako ay nakakakita na ako ng mga multo at iba pang mga nilalang na hindi nakikita ng ibang tao, Papa Dudut. Samantala nang sumapit ako sa gulang na 17 ay sinubukan ko ng enhance ang aking mga abilidad. Nag-umpisa na din akong makaramdam na makarinig at makakita ng mga nilalang na hindi nakikita. Pero mas nag-focus ako sa paggawa ng barrier o mas tinatawag ng mga psychic na shielding. Para ito sa mga combatant na psychic at lahat ng psychic na may alam sa psychicism ay alam ang tinatawag namin na shielding. Nagumpisa na din akong malaman ang element ko. Kapag alam mo kasi, ang element mo ay mas mabilis kang makakapag-recharge para mas mapatibay at mapabilis ang paggawa ng shielding. Fire ang aking element kaya naman tambay ako ng bodega ng school kasi may lagusan doon ng araw na pumapasok sa kwarto at doon ako humuhugot ng enerhiya para mas mapabilis ang aking recharging. Yun din ang dahilan bakit ko nagawa na lamang ng 1 linggo ang ipinapagawa sa akin ng aking mentor na si Ate Sha. After nilang subukan na tingnan ang tibay ng aking barrier, ako ay minessage ni Ate Sha. Blanche, kinonta ko yung friend ko sa ibang bansa. Be ready kasi nag-request ako na kulamin ka niya. Check lang natin kung gaano talaga katibay ang barrier mo. Kinakabahan ako. Wala kasing sinasabing exact date pero sabi ay anytime that week daw. Kaya pinaghandaan ko yon. Araw-araw akong nagre-recharge para hindi ako tablan ng kung ano. Pero one time ay naglilinis ako sa reception ng school ay napansin ng HR na hapong-hapo ako at parang hihimatayin. Blanche, okay ka lang? Ang tanong ni Miss Len, ang receptionist ng campus. Tumango lamang ako bilang sagot noon sa kanya. Wag na wag kang hihimatayin ha. Hindi kita kayang buhatin. Ang sabi pa ni Miss Len na noon ay nag-aalala na sa akin. Pero sa awa naman ng Diyos ay hindi ako hinimatay. Yun nga lang, Papa Dudut, ay pagod na pagod at drained na drained ako noon. Minessage ko kaagad si Ate Sha at sinabi na kamunti ka na akong himatayin. Nag-respond siya sa message ko at para bang nakikita ko ang mukha niya na nakangiti lamang. Sa mga ganitong karanasan ay lalo akong napalapit sa spiritual realm. Naging agnostic ako at naging occultist. Naging boses ako ng mga psychic na hinuhusgahan ng mundo. Kahit yung instructor namin na si Sir Aris ay nagtanong, hindi ba at Christian ka? Bakit ka nag-aaral ng ganyan? Walang atubiling sinasagot ko yon. Hindi naman porket nag-aaral ako nito ay may sa demonyo na ako. Kung nag-aaral man ako ng psychism, in-enhance ko lang kung ano ang meron ako. Kung nag-aaral man ako ng occultism, wala naman sigurong masama doon. Mas napapalapit lang ako sa kalikasan. Inihalimbawa ko pa nga na kahit ang ilang relihiyon gaya ng Katolisismo ay gumagamit din ng okultismo
at sumasamba din ng kalikasan. Papa Dudut, naging matibay na ang filosofiya ko sa paranormal hanggang sa nag-umpisa na akong maging matapang at malakas ang loob sa mga bagay na hindi na perceive ng mga normal na tao. Pero isang beses ay may naganap na hindi ko inaasahan. Sa eskwelahan ay naging daily routine na namin ang paglilinis. Sa third floor ng building ay maraming kwarto pero detachable ang mga pader na siyang tinatanggal kapag may mga school seminars or activities. Kakatapos lang ng seminar at maggagabi na noon nang dalawa kami ni Maki na inassign ng aming guro sa may third floor para maglinis. Nilinis namin ang pader, winalisan ang sahig, kinuskusan ng tubig na may sabon at tinanggalan ng dumi at saka pinunasan ng mop. Sobrang dumi na ng tubig na pinangbanlawan namin ng mop. Kaya nag-decide si Maki para bumaba upang linisin ng mop at palitan ng tubig sa balde na sobrang dumi na. Bitbit ang mop, sabon at ang balde ng tubig ay iniwanan ako ni Maki sa loob ng kwarto. Ang kwartong yon ay malawak dahil nga 3 kwarto yon na magkakadikit pero tinanggal muna ang mga pader sa bawat pagitan nito. Nasa unang kwarto ako at nakaharap sa pangalawang kwarto na sana ay hindi ko nakikita kung hindi lang nakatanggal ang pader. Dalawa ang map at ang isang map ay na kay Maki at ang isa ay nasa akin. Ginagamit ko ang isang map paharap sa kabilang kwarto at ang likod ko ay nakaharap sa unang pinto. Iginalaw ko ang map gamit ang 2 kong kamay at pinunasan ang sahig para malinisan na. Nakatanaw ako sa malayo nang may maramdaman akong kakaiba. May umuudyok sa aking lumingon sa likuran. Nang mga oras na yon ay ako lang mag-isa sa kwarto. Pero malakas ang urge ko na lumingon. Iginilid ko ang aking mukha patingin sa pader sa aking gilid para tingnan ng patagilid ang unang pinto sa likuran ko. Sa madaling salita ay nakatingin ako sa gilid ng aking mga mata. Huminto ako sa paggamit ng mop. Nakita kong may pumasok. Isang aninong itim na may katawan. Ang aninong itim na ito ay parang tao na walang mukha pero may korte at katawan at hindi siya nakadikit sa firm na bagay, kundi may buhay siya at gumagalaw. Sa aking sulyap ay isa siyang aninong lalaki. Nakaharap siya sa akin at pumasok na nakatagilid pero hindi gumagalaw ang kanyang mga paa. Ang bilis lang ng pagpasok niya sa pinto. Sa isang kisap mata ay pumasok siyang patagilid. Umarap ako sa kanya at sa isang kisap mata ay mabilis din siyang lumabas ng patagilid ulit. Hindi gumagalaw ang kanyang mga paa at para siyang paslide sa kanyang pagpasok pero tuwid na tuwid ang kanyang pagkatayo. Kung paano siya pumasok ay ganun din ang kanyang paglabas. Iniling-iling ko ang aking ulo, kulang lang siguro talaga ako sa tulog. Tapos pagod pa. Baka guni-guni ko lang yun. Natatawa ko pang sabi sa sarili ko. Dumating si Maki at ako naman ang nakipagpalitan. Madumi na din kasi ang map ko. So need ko din talagang maglinis ng basahan para makapagpatuloy sa paglilinis. Saglit lamang akong buwaba at umakyat din ako agad pagkalinis ng map. Wala pa ako sa pinto ay napasigaw si Maki. "Blanche, mabutit nandiyan ka na," ang sabi ni Maki na natataranta. Bakit? Bakit parang takot na takot ka?" Concern kong tanong sa kanya. "May pumasok na aninong itim. Hindi siya anino lang, parang taong kasing itim ng anino." Takot na takot niya ang kwento sa akin. Ikinuwento ni Maki ang nangyari, Papa Dudut, at nakita niya. Nakatalikod lang daw siya sa unang pinto at nagmamap nang may pumukaw ng atensyon niya. Sa gilid daw ng kanyang mata ay nakita niyang may taong sobrang itim na pumasok patagilid. Nilingon daw niya ito para tignan pero mabilis din daw itong lumabas. Napatagilid pa rin ang takbo pero hindi gumagalaw ang mga paa nito. Nagulat ako syempre, Papa Dudut. Hindi ko naman kasi kinuwento sa kanya ang nakita ko kasi iniisip ko na guni-guni lamang yon. Pero heto si Maki at ikinagkwento ang kanyang karanasan katulad ng naranasan ko bago pa siya pakitaan ng aninong itim. Dahil dito ay nagpa siya na rin akong ikwento sa kanya na hindi lang siyang nakakita noon. Sinabi kong bago pa kami magpalitan sa paglilinis ay nakita ko na ang sinasabi niyang aninong itim.
Sa karanasan naming ito na nangyari sa parehong lugar, sa magkaibang oras ay naniwala kong hindi na yon guni-guni lamang o likha ng imahinasyon. Nakakakita din si Maki ng mga nilalang ng dilim lalo noong bata pa siya at nakikipaglaro sa duwende. Pagkatapos naman naming maglinis ay sabay kaming buwabana. Pero abot langit noon ang kaba namin kasi pakiramdam namin ay may nakasunod sa amin. Sinubukan kong lumingon ng biglaan at nakita ko ang aking inaasahan. 4 na anino ang nasa likodan namin. Kasabay naming bumababa pero patigilid ang mga ito. Napansin din yun ni Maki kaya napatili kami at nagmamadaling buwaba na. Muntik pa nga kaming madula sa hagdanan sa sobrang pagmamadali namin. Simula noon ay sinumpanan ni Maki sa kanyang sarili na hindi na siya magki-cleaners at magdadahilan na lang daw siya para hindi na siya paglinisin pa. Samantalay malakas ang kutob ko na mauulit pa ang pagpapakita ng mga shadow creatures na yon. Katunayan noong mga panahong yon ay nagre-research na ako tungkol sa kanila. Karamihan naman sa kanila ay harmless, although may ilan na pilyot nakakaperwisyo. At sa lahat daw ng mga paranormal beings ang mga shadow creatures o yung mas kilala bilang shadow people ang pinakamarami dahil nagkalat lang daw sila sa kapaligiran. Nung minsan namang nakipagkita kami kay Sir Alex Angeles ng Misteryo, kasama ng aking team ay na-curious ako magtanong kung ano ba ang pwedeng maging scientific explanation ng mga shadow people. Sinabi ni Sir Alex na aminin niyang wala siyang alam na scientific explanation para sa mga shadow people. Pero ang alam niya ay kung saan merong shadow people ay meron ding history ng sunog. Hanggang isang gabi, naglibot ako sa 3rd floor nang ako lang mag-isa para patayin ang ilaw. Kahit kasi security guard ng campus ay takot mag-roving kaya ako nang gumawa nun. Bago ko maglibot at gumawa muna ako ng barrier. Patay ang ilaw na nilakad ko ang pasilyo ng palapag na yon, kakaiba sa pakiramdam. Para kasing biglang sumikip ang pasilyo. Parang ang sikip-sikip at ang hirap maglakad. Nahihirapan na din ako huminga at pinagpapawisan na rin. Para na ako napapaso sa apoy at para akong nasusuffocate. Mamayang kaunti ay naalala ko yung sinabi ni Miss Len na ang campus daw namin ay dating patahian ng damit at nasunog. Marami daw ang namatay sa aksidenteng yon. Hindi kaya ang taong anino na nakita namin ni Maki ay biktima ng sunog noon. Kaya nga papadudod kapag pumapasok na ako sa school ay palagi kong sinisigurado na matibay ang aking barrier laban sa mga paranormal na nilalang. Bagamat may pagkakataon pa rin nakikita ko pa rin sila ay hindi nila ako malapitan. Pero isang araw, nakalimutan kong palakasin ang aking barrier dahil sa matinding pagod at stress, dala ng aking cramming at paghahabol ng deadline ng mga isasubmit kong projects sa klase. Tandang-tanda ko pa noong araw na yon. Habang nakaupo ako at nakatingin sa bintana habang nagtuturo ang aming guro, ay may napansin ako mga taong itim na parabang naka-formation sa loob ng school quadrangle. Nagulat ako at nagtaka kung bakit may ganon. Marami-rami din kasi ang mga taong itim na yon na parang mga usok o anino. Tapos ay nagulat na lamang ako nang biglang kumalad sila ng mabilis. Na parabang tumatakbo at nagunahan papunta sa mga classroom sa loob ng building. Hindi nga nagtagal, nakita kong may pumasok na 3 o 4 na anino. Nung una ay nasa harapan lang namin sila katabi ng aming teacher. Ako at si Maki lang ang nakakakita noon at hindi ang mga kaklase o yung teacher namin. Kaya nagtinginan kami ni Maki at nagsenyasan kung bakit may mga shadow people sa kwarto namin. Mamayang kaunti para silang mga gagambang umakyat papunta sa kisame at doon ay naghihintay lamang sila. Nakakakilabot kasi hindi sila gumagalaw na parabang anytime ay lulundagin kanila mula sa kisame. Doon ko lang naalala na hindi ko napalakas ang aking barrier kaya pabulong akong nagdasal noon ng Lord's Prayer at Hail Mary para hindi ako lapitan ng mga aninong hindi namin alam kung ano ang pakay.
Pagkatapos magdasal ay napalingon ako kay Maki na nooy nagdarasal din at nakapikit. Kaso'y napansin siya ng teacher namin at tinanong siya nito. Maki, may problema ba? May sakit ka ba? Concern na tanong ng guro namin. Hindi nagsalita si Maki pero takot na takot siya sa kanyang nakikita. Tinuro pa nga niya yung isang shadow creature na nasa kisame sa bandang lugar niya. Pero bago pa lumingon ang guro sa kanyang tinuturo ay biglang may narinig kaming malakas na pagsabog mula sa 4th floor ng eskwelahan kung saan ay naroon ang science laboratory. Kasabay ng pagsabog ay ang pagyanig ng buong building. Mamayang kaunti ay narinig na naming nagtatakbuhan ang mga estudyante sa 4th floor. Siyempre agad kaming natakot at napatayo sa aming kinakaupuan. Pero sabi pa rin ng teacher namin ay huwag kaming magpanik. Papa Dudut, mabilis ang mga naging pangyayari. Nasunog agad ang buong 4th floor ng gusali at naging mausok na ang buong 3rd floor sa loob lamang ng 5 minuto. Napansin ko na mga anino ay lumulundag pa ibaba sa sahig tapos ay isa-isa silang lumalabas ng kwarto. Napansin ko yung isang shadow creature na tila hinahawi ang usok na nagtatangkang pumasok sa kwarto namin. Tapos sumunod rin yung ibang mga anino kaya hindi pa rin naging mausok sa loob ng kwarto namin. Samantala pinababa na kami ng aming guro pero pinilinan kami na pairalin pa rin ang pagiging kalmado para walang mapahamak sa amin. Pero syempre hindi naman masusunod yon dala ng takot. Nagunahan ng mga estudyante sa pagbaba, may mga nadulas pa nga, natulak at naapakan. Kung tatansyahin ko ang mga estudyanteng nasugatan, siguro ay nasa 50 rin yon. Karamihang mga estudyante sa 3rd at 4th floor. Hindi nga nagtagal ay nakarating kami sa school quadrangle at doon ay nakatingin lamang kami sa nasusunog na gusali sa aming paaralan. Hindi nagtagal ay nasunog na rin ang buong 3rd floor at papunta na sa 2nd floor nang dumating na ang mga bumbero. Hindi na namin hinintay pang maapula ang apoy kasi pinauwi na rin kami ng principal, suspended na raw ang klase. Samantala habang pauwi kami ay hinabol ako ni Maki para sumabay sa akin sa pag-uwi. Habang naglalakad kami palayo at nadadaanan namin ng mga fire trucks ay may sinabi sa akin ang kaklase ko. Sa tingin mo ay may kinalaman ng mga anino sa pagkasunog ng eskwelahan natin? Tanong niya sa akin. Hindi, sagot ko. Paano mo naman nasabi? Tanong pa niya. Napansin ko kasi yung mga anino parang hinahawi yung mga usok na pumapasok sa kwarto natin. Kwento ko. Kaya pala nung papunta tayo sa hagdanan ay parang umiiwas ang usok sa atin. Obserbasyon din ni Maki. Kung gano'n ay tinutulungan tayo ng mga shadow people. Baka, kasi ang alam ko yung mga shadow people na yan ay dati silang mga tao na naging biktima ng sunog. Ewan ko kung alam mo na yung kwentong ito pero dating factory ng panahian ang school natin tapos nasunog. Marami daw ang namatay. Kwento ko pa. Tumango naman si Maki at narinig ko na yung kwento na yan, ang sabi pa niya. Pakiramdam ko naman ay hindi masasama ang mga shadow people. Gusto lang siguro nila tayong iligtas o di kaya may gusto silang ipakita o ipahiwatig sa atin. Kaya sila nagpapakita. Wika ko naman sa aking kaklase. Siya nga pala, naalala mo ba yung araw na nagki-cleaners tayo? Yung nakakakita tayo ng shadow creature habang nagmamap? Tanong ni Maki sa akin. Agad ko namang naalala yung tinutukoy niya. Oo, naalala ko pa yun. Bakit? Sumagot naman kagad si Maki. Nabalitaan mo ba, noong araw na yon, pagkaalis natin ay pinasok ng 2 magnanakaw ang mga classroom sa 3rd floor. Kaya siguro nagpakita yung shadow creature sa atin para bigyan tayo ng babala. Kwento pa niya sa akin. Talaga? Hindi ko alam yun eh. Sabi ko naman habang namamangha sa kanyang ikinikwento sa akin. Hindi ka kasi pumasok nung kinabukasan kaya siguro hindi mo alam na pinasok ng mga magnanakaw ang mga classroom sa eskwelahan natin. Aniya. Ang mahalaga hindi tayo napahamak nung gabing yun. Ang sabi ko na lamang sa kanya. Samantala kinabukasan ay hindi muna ako pumasok sa eskwelahan dahil balita ko sa school, quadrangle muna kami magkaklase since nasunog ang 2nd to 4th floor ng aming building.
Ang pinagmulan daw ng sunog ay ang pagsabog ng mga explosive chemicals na nakaimbak sa science laboratory. Wala namang namatay bagamat may mga nasugatang mga estudyante dahil siguro sa pagmamadali nilang bumaba. 3 araw akong hindi pumasok noon kasi tinatamad talaga ako. Pero habang nasa bahay ako ay ginagamit ko naman ang pagkakataon para mag-recharge. Kaya sa susunod na pagpasok ko sa school namin ay tahimik ang aming paligid. Sa kabilang banda ay nanatili ang mga shadow people sa aming eskwelahan. Bagamat palagi silang naroon at nagpapakita sa akin ay hindi sila lumalapit at lalong hindi sila nagbibigay ng perwisyo sa ibang estudyante. Kumbaga sila yung mga paranormal creatures na peaceful at hindi naman namiminsala. Pagkaraan ng 1 buwan pagkatapos ng sunog sa aming eskwelahan ay nagkaroon kami ng Friday Mass. Pasasalamat daw ito ng eskwelahan sa Maykapal dahil walang napahamak sa aksidenteng nangyari. Pero habang nagmimisa ay napansin ko na unti-unting lumilitaw ang mga shadow people sa paligid namin. Kinabahan ako dahil baka may parating na trahedya o aksidente sa loob ng school namin. Pero sa kabila ng kaba ay hindi ako nagpa-apekto at sa halip ay nag-focus muna ako sa misa. Nagdasal na rin ako na sana'y walang mangyaring masama sa amin sa school. Buti na lamang at natapos ng matiwasay ang misa at napansin kong unti-unting umalis ang mga shadow people sa paligid. Papadudot, pagkatapos noon ay naging bahagi na ng buhay ko ang mga shadow people. Sa ngayon ay sila ang batayan ko kung merong nagbabadyang sakuna o problema. At patuloy pa rin ako sa pag-i-enhance ng aking mga kakayahan dahil pangarap ko talaga maging isang paranormal expert. Sa ngayon ay nag-aaral na ako sa kolehiyo, psychology ang kinuha kong kurso dahil matagal na akong interesado sa ugali at pag-iisip ng mga tao. At alam ko ding magagamit ko ang psychology sa aking quest para lalo pang mapahusay ang aking psychic abilities. Papa Dudut, eto lamang ang may babahagi kong kwento sa inyo ngayon. Sa susunod kong sisipagin ako ay ikikwento ko sa inyo ang ilang mga nakakatakot ko pang experiences. Muli maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Blanche. Mga ka-online, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin din po ang Kaistorya YouTube channel at ang Papa Dudut Family. Ngayong araw na ito ay meron po tayong bagong post sa Papa Dudut Family YouTube channel. Hanapin niyo po at panoorin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.